Sa naging report ng Commission on Audit, pinuna nito na outdated at mabagal ang mga laptop at mas mahal din ito kumpara sa unang hiling ng DepEd. Nasa 35,000 pesos per unit ang procurement request ng DepEd, pero nasa 58,300 pesos na per unit price ng laptop ang binili ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Dahil sa mahal na presyo, nasa higit 39,000 laptops lamang ang naipamigay sa mga guro sa halip na 68,500. Paliwanag naman ng DepEd, hindi nila pondo ang nagamit sa pagbili nito. At that time, meron po tayong COVID pa rin, may mga lockdowns, and because Bayanihan 2 gave DBMPS yung powers or authority to do yung tinatawag nating emergency procurement. Nagpadala na anya ang DepEd ng tugon sa COA report at magsasagawa rin ng mga serye ng pulong patungkol dito. Inirekomenda naman ng COA sa PSDBM na magtatag ng isang investigation committee para dito at tukuyin ang posibleng administrative sanctions na dapat ipataw sa kanila mga opisyal at empleyado na sangkot. Pinatitignan din ng COA sa PSDBM kung dapat na rin bang ipatigil ang kontrata ng proyekto at i-blacklist ang suppliers kung kinakailangan. Ayon naman sa bagong Executive Director ng PSDBM na si Dennis Santiago, pinaiimbestigahan na niya ito at tiniyak na hindi nila ito kukonsintihin. Sinabi din niyang sa ilalim ng kanyang liderato, walang irregularidad at magiging tuwid ang pagbili para sa gobyerno. Pinaiimbestigahan na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga mamahaling laptop na binili ng Procurement Service ng Department of Budget and Management. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Akma ba ang presyo sa specifications ng laptop? Yan ang isa sa mga tanong na gustong masagot ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Kaya sumulat na si VP Sara kay Commission on Audit Chairperson Jose Calida na magsagawa ng fraud audit kaugnay sa mga kontrobersyal na laptop na binili ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM na ginastusan ng 2.4 billion pesos. Ayon kay Education USEC Epimaco Densing, habang nagsisiyasat pa, ayaw munang manghusga ng DepEd. While we are not declaring that there is a fraudulent transaction that happened at that time, we are also not saying that there is none. In fact, sa totoo lang, kaming mga nandito ngayon, nung nalaman po namin yan, nakakaramdam din kami ng galit kung sakaling totoo yan. Dahil sa kontrobersya, ayaw na ng DepEd na padaanin pa sa ibang ahensya gaya ng PSDBM ang mga bibilhin nilang gamit sa hinaharap. Ayon naman sa Executive Director ng PSDBM na si Dennis Santiago, isinumite na nila sa NBI ang mga dokumentong may kinalaman sa issue ng umano'y overpriced laptop. Naiintindihan daw nila ang sentimiento ng ilang grupo at mismong mga mambabatas na buwagin na ang PSDBM. Pero giit ni Santiago, naniniwala siyang marami pa rin kawani ng PSDBM ang nagtatrabaho ng tapat at may integridad. Naririnig natin yung mga reasoning na gano'n na hindi nga natin gusto. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, sana raw ay pagbigyan na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino ang hiling niyang imbestigahan ng Senado ang umano'y sobrang mahal pero mabagal namang mga laptop. Ayaw natin noon kasi nga yung bilyon-bilyon na yan ay linagay sa budget ng department. Tapos ipapasa mo ngayon sa isang entity na hindi natin alam kung department o hindi. Kasi kahit yung head ng department kung saan siya supposed to be na napapailalim ay sinagugas din ang kamay. Kaya nga sa investigation nito, Manong Ted, PSDBM, DepEd, kailangan na nandun. Of course, pati yung mga nakatanggap, no, yung users para makuha natin yung feedback. Wala pang pahayag si Senator Tolentino kaugnay dito. Nauna naman nang naghain sa Kamara ang Makabayan Bloc para imbestigahan ang parehong issue.